Kung may aakyat sa Senado at makapagsasagawa ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, matutugunan ang issue ni Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Ayon mismo ito kay VP Duterte na naglatag ng timeline kaugnay ng ginawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability laban sa paggamit nito ng confidential funds at nangyaring impeachment sa kanya ng Kamara noong 19th Congress. Sina Mary Grace Piatos kasama sina Cocoy Villamin, Alice Crescencio, Milky Sequia at iba pa ay sinasabing fictitious o kathang-isip na pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Vice Presidente at Department of Education ng kalihim pa ito ng kagawaran. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuunan nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Tinuligsa naman ng Makabayan lawmakers ang aligasyon ni VP Duterte na pamumulitika at pagsasabwata ng hakbang na impeachment laban sa kanya. Ayon pa kay VP Duterte, alam niya na noong 2023 pa lang ay may script na umano ang House of Representatives upang sirain ang kanyang kredibilidad gamit ang issue sa confidential funds. Ginamit lamang din anya ang mga pagdinig bilang fishing expedition para makahanap ng butas at kahit dumalo siya ng hearing, hindi siya tinanong ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress. Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. Giit naman ng Makabayan Bloc, gasgas na script na ito ng pangalawang Pangulo na layong takasan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang biktima. Dagdag pa ng mga ito, pera ng taong bayan ng confidential funds kaya karapatan ng publiko na malaman kung papaano ni-request at minadali ang paggastos sa daang milyong pisong pondo. Samantala, isinusulong ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V, endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte, na maimbitahan sa nakaambang hearing proper ng House Justice Committee si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Ito ay upang maging resource person kaugnay ng issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte at umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Ayon kay Representative Ortega, may direktang kaugnayan ng dating Deputy Ombudsman sa mga investigasyon kung saan sinuri ang bank transaction records at financial transactions ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga account na nakaugnay sa mga miyembro ng pamilya nito kabilang na si VP Duterte. Nagpatupad ng 90-day suspension ang Malacanang kay Carandang noong January 2018 at ipinatupad naman ang dismissal order laban dito ng Duterte appointee na si dating Ombudsman Samuel Martires noong July 2018. Hinamon na ni VP Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin kung ano ang umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang SALNs. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon.